Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 4 na minuto na po. Makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-23 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Queenie Rivera mula naman sa Chicago, USA. Queenie, magandang umaga sa iyo. Mamaya po, antabayanan nyo. Hatid niya mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Pinagbawalan ng International Criminal Court o ICC na bisitahin ng kanyang pamilya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte habang nagsasagawa ang ICC ng mga pandinig. Gayunpaman, mananatili pa rin bukas ang pagtawag sa telepono. Samantala, ibinahagi naman ng pamilya Duterte ang mga abogadong Pilipinong haharap sa pagdinig bilang legal team ng dating Pangulo. Kabilang dito ang mga dating gabinete ng dating Pangulo na sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, dating Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Martin Delgra III. Gayon din sina dating Labor Secretary Silvestre Bello III, Alfredo Lim Jr., Cesar Dulay at dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo. Nakatakdang simulan ngayong araw, February 23, ang gagawing confirmation of charges kay dating Pangulong Duterte para sa kasong crime against humanity. Hataw Balita ngayon. Mariing tinanggi naman ng ilan sa mga biktima ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinondohan sila ng gobyerno upang makapunta sa The Hague, Netherlands. Ayon sa ilang kaanak na mga biktima, pinag-ipunan nila ang perang ginamit para makabiyahe at makapanatili sa The Hague ng ilang araw. Galing ang nalikom na pera sa pagtulong-tulong ng iba't ibang non-government organizations gaya ng Rise Up for Life and for Rights at hindi mula sa buwis ng taong bayan. There are allegations na taxpayers money po yung ginamit namin sa pagpunta dito. No, we're not connected to any politician. We have partner NGOs, individuals, church groups. Hindi po kami namamasyal tulad ng sinasabi nila na enjoy kayo dyan. Ang sarap ng buhay nyo kasi pabiyahe-biyahe kayo. Hindi po kami ganon. Hindi po kami katulad ng mga Duterte na pag gustong pumunta, ora-orada, parang Divisoria, Manila lang. Hindi po kami ganon. Sobrang hirap po ang aming pinagdaanan. Hataw Balita ngayon. Naniniwala naman si Manila 6th District Representative Benny Abante na pagtitibayan ng Kamara at may iakyat sa Senado ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Higit sa kinakailangang bilang ng boto sa plenaryo ng Kamara, ang pinaniniwala ang makukuha para maaprubahan ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kongresista ay isa sa dalawang endorsers ng ika-4 na reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Kabilang din ito sa House Good Government and Public Accountability ng 19th Congress na nagsisiyasat sa umano'y questionableng paggamit ng confidential funds ni VP Duterte at sumuporta naman sa impeachment. Out of 311 congressmen, 105 lang ang kailangan, 1/3 to be able to pass it and let it go to the Senate for the impeachment court. So palagay ko we are in a proper position at this point in time. It might not be the same number. Iniisip ko na hindi magiging pareho numero, pero
It only takes about 1/3 of the members of the House to let it pass. So, palagay ko, makukuha namin yun. Putayin na, yes. Hataw Balita ngayon. Tatlong individual ang napaulat na nawawala mula sa gumuhong sanitary landfill sa Rodriguez, Rizal. Sa opisyal na pahayag ni Rodriguez Mayor Ronnie Evangelista, sinabi nitong nakikipag-ugnayan sila sa mga concerned offices para matukoy ang kinaroroonan ng mga nawawala. Samantala, ang pamahalang panglalawigan ng Rizal nilinaw na hindi pinangangasiwaan ng lalawigan ang gumuhong sanitary landfill. Ayon sa opisyal na pahayag ng lalawigan, pagmamay-ari ito ng pribadong kumpanya. Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan naman ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang trash slide o pagguho ng basura sa sanitary landfill sa Rodriguez, Rizal noong February 20. Ayon sa DNR, nagsagawa na ng on-site investigation ang Environmental Management Bureau ng ahensya sa Calabar Zone. Hinihinga ng detailed action plan ang private operator ng sanitary landfill. Inatasan sila magsagawa ng agarang waste compaction at daily soil covering. Pinapa-control ang paggalaw ng mga heavy equipment at pinagbabawalan ng pagpunta sa high-risk zones. Pinagsasagawa rin sila ng slope stabilization at regular na site inspections. Hataw Balita ngayon. Nilinaw naman ng Quezon City Government na malayang magsagawa ng pagtitipon rally ang sinumang grupo sa Pebrero 25 para sa pagunita ng People Power Anniversary. Gayunpaman, ayon sa Quezon City LGU, dapat ay mayroon written notice to permit ang mga grupo mula sa lokal na pamahalaan. Layo nito na matiyak ang maayos na koordinasyon, kaligtasan at kaayusan ng lahat. Dagdag pa ng Quezon City LGU, hindi opisyal na holiday ang Pebrero 25, kaya kailangan nilang balansehin ang interes ng publiko at ng mga nais magsagawa ng pagtitipon. Ang tuluyan umanong pagsasara ng EDSA ay magdudulot ng perwisyo sa mga pumapasok sa trabaho at sa eskwela. Hataw Balita ngayon. Na-take down na ang nasa 145 na Peking Facebook page na nagpapakilalang lehitimo account ng National Police Commission o NAPOLCOM. Nakipagtulungan ng NAPOLCOM sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group upang matanggal ang mga Peking pages. Ginagamit ng mga Peking pages ang pangalan, logo at iba pang pagkakakilanlan ng ahensya para linlangin ang publiko. Binigyan din ng ahensya na ang lahat na opisyal na anunsyo, proseso ng aplikasyon at iba pang apektado ay inilalathala lamang sa kanilang mga verified communication channel. Ang opisyal na Facebook page ng NAPOLCOM ay may official logo, verified badge at higit sa 500,000 followers. Hataw Balita ngayon. Huling batch na ang Class 1992 ng Philippine Military Academy sa Philippine National Police. Dahil dito, gayon pa lamang ay inihahanda na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga lakan o mga opisyal na nagdapo sa PNP Academy para sa nalalapit na paghawak ng pamumuno sa organisasyon. Ibig sabihin, ang mga lakans o PNPA graduates na ang inaasahang mamumuno sa PNP sa mga susunod na taon. Ayon kay PNP Chief Nartates Jr., ngayon pa lamang ay inihahanda na nila ang mga lakans para sa pamumuno. Gayunpaman, sinabi ni Chief PNP na marami namang magagaling na opisyal mula sa PNPA kaya naniniwala siyang nasa mabuting kamay ang pambansang pulisya sa oras na magretiro ang mga Cavaliers. In Philippine National Police Academy, marami pa tayong gagawin. Hindi naman natin kino-compare but kailangan natin ayusin. There were several billions or hundreds of millions that were programmed din sa Philippine National Police Academy in the past but hindi na-implement or hindi naayos ng mabuti. And so, the PNP will be investing to improve yung
Philippine National Police Academy. Doon ko sisimulan. Hataw Balita ngayon. Umakyat na sa 65 ang bilang ng mga nasawi sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Kahapon, Pebrero 22, naka-recover muli ng Technical Diving Group ng Philippine Coast Guard ng isa pang bangkay mula naman sa kanila isinagawang underwater operations. Sa ngayon, mayroon pang 14 na nanatiling nawawala dahil sa trahedya. Patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 5:23 na ng umaga, Philippine Standard Time, at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Pag-uusapan ng mga senador ay itatak ng ground rules sa posibleng pagkikipag-usap sa Chinese Embassy in the Philippines. Ito ang kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson matapos ihayag na ibahada ng China ang pagiging bukas nito sa dialogo at konsultasyon. Sa gitna ito ng mga mainit na pahayag ng Chinese Embassy spokesperson na si Ji Lingping laban sa mga opisyal ng Pilipinas kaugnay ng mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Naglabas naman ang resolusyon ng Senado na kumukonbina sa mga naturang pahayag ng Chinese diplomat. Ayon kay Senator Lacson, bago at magandang pasimula ang paghahayag ng Chinese ambassador ng pag-nais nito na makipag-usap. That's why on Monday, we're having an all senators caucus. And I think it's not only my initiative, but the initiative of the new Foreign Relations Committee Chairman, Senator Erwin Tulfo, na mag-open kami ng dialogue. Not necessarily to argue about the Calayan Island Group or the West Philippine Sea, but at least mag-establish kami ng parameters on how to communicate with each other para hindi tayo nagkakasakitan. Hataw Balita ngayon. Walang banta ng tsunami sa Pilipinas matapos ang magnitude 6.8 na lindol mula sa Borneo ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS. Bago mag-alauna ng madaling araw kanina sa Pilipinas na monitor ng Sherman Research Center for Geosciences o GFC ang lindol. Sa kasalukuyan, walang rekomendasyong aksyon ang PHIVOLCS sa publiko kaugnay ng nangyaring lindol. Hataw Balita ngayon. At para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Queenie Rivera mula naman po sa Chicago, USA. Mas mahaba ang pila sa ilang airport at border crossing sa Estados Unidos matapos suspindihin ng Department of Homeland Security ang mga express security program dahil sa funding shutdown. Ito ang umahataw na balita ni Nico Chicano. Sinuspindi ng US Department of Homeland Security ang mga express security program sa mga airport at border crossing simula noong linggo dahil sa patuloy na funding shutdown ng ahensya. Kabilang sa mga apektadong programa ang TSA PreCheck at Global Entry na karaniwang nagbibigay ng mas mabilis na security at immigration processing para sa mga aprobadong biyahero sa mga airport at US ports of entry. Nagsimula ang suspensyon ngayong alas 5 ng umaga Eastern Time. Sinisi ni Homeland Security Secretary Christine Noem ang Kongreso sa kakulangan ng pondo na aniya naglalagay sa mga pambansang seguridad at sa mga empleyado ng ahensya sa alanganin. Nagsimula ang funding shutdown noong February 14 habang nagpapatuloy ang negosasyon sa pagitan ng White House at mga mambabatas kaugnay ng polisiya at pondong inilaan para sa immigration enforcement. Sa kabila nito, magpapatuloy sa pagtatrabaho ang mga kritikal na empleyado ng Transportation Security Administration, United States Coast Guard at Federal Emergency Management Agency kahit walang sahod. Uunahin ng mga ahensya ang pangkalahatang serbisyo sa mga biyahero at pansamantalang isususpende ang ilang non-disaster operations sa gitna ng inaasang malakas na bagyo sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Nico Chicano, humahataw sa balita ngayon.
Ibinasura ng Korte Suprema ng Estados Unidos ang mga global tariffs na ipinataw ni President Donald Trump kabilang ang mga taripang may kaugnayan sa fentanyl na nakaapekto sa Canada, China at Mexico. Ayon sa Canada, pinatutunayan ng desisyon na hindi makatarungan ang naturang mga taripa. Gayunman, nananatili pa rin ang mga hamon sa trade negotiations lalo na sa umiiral na mga levy. Sinabi ni Canada Trade Minister Dominic LeBlanc na pinagtitibay ng pasya ng korte ang paninindigan ng kanilang bansa laban sa mga taripa. Gayunpaman, nananatili pa rin ang mga levy sa steel, aluminum at automobiles. Ipinataw ng Trump administration ang mga taripa bilang bahagi ng pagsisikap na pigilan ng illegal migration at pagpasok ng fentanyl sa Estados Unidos. Subalit halos 85% ng kalakalan na nasaklaw ng mga taripang ito ay nananatiling exempted sa ilalim ng United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA. Sa kabila ng desisyon ng korte, nagpatupad si Trump ng bagong 10% global tariff na kalaunan ay itinaas sa 15% habang pinananatili ang exemptions para sa mga kasaping bansa ng USMCA. Nakatakda ring repasuhin ng USMCA isang kasunduang sumasaklaw sa mahigit 500 milyong consumer kung saan magpapasya ang Estados Unidos, Canada at Mexico kung ito ay ipagpapatuloy o babaguhin. Ipinahayag ng ilang opisyal ng US na mas nais nila ang hiwalay na trade deals sa Canada at Mexico. Gayunpaman, mas naging komplikado ang negosasyon sa Canada dahil sa mga isyu kaugnay ng dairy, media laws at market access. Habang nagpapatuloy ang tensyon, sinisikap ng Canada na palawakin ang kalakalan nito sa ibang mga bansa upang mabawasan ang dependency sa US na kasalukuyang tumatanggap ng 75% ng exports nito. Samantala, nananawagan ang mga negosyante ng isang mas stable at rules-based na kasunduan upang maiwasan ang paulit-ulit na pagkagambala sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chicago, USA, ako po si Queenie Rivera. Magandang araw. Maraming salamat, Queenie Rivera. Samantala, patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy, naghataw balita ngayon. Makakapanayam natin ngayong umaga si Director Ednar Dayanghirang, ang Regional Director ng Office of the Civil Defense ng Region 11 upang alamin ang update sa epekto ng shear line sa Davao Region. Magandang umaga po sa inyo, Director Dayanghirang. Good morning po sa UNTV at sa lahat po sa inyo. Salamat for joining us this morning, sir. Ano po ba yung pinakahuling sitwasyon dyan sa Davao Region kaugnay ng epekto ng shear line? Partikular po sa mga lugar na nakaranas ng pagbaha, pagguho ng lupa, Director. Okay, sa Davao Region, 5 probinsya ho ito, no? So sa 5, 3 po ang affected: Davao del Norte, Davao Oriental, and Davao de Oro. Ang 2 probinsya na hindi gaano affected, may mga ulan-ulan lang, Davao del Sur and Davao Occidental. And ang Davao City, may mga ulan-ulan din, ngunit wala namang pagbabaha. Now, sa affected families sa buong 3 probinsya, mga almost, as reported by the provinces, almost 100,000 families ho yung affected. Dumadami ito as we go, as the days pass, dahil nga inaabot na ng mga workers, disaster workers, yung mga families at naumpisa na nabibilang yung mga pamilya-pamilya. Ngunit inside evacuation center, hindi naman gaanong marami, mga approximately 10 to 15% lang ng mga affected families ang nasa loob ng evacuation center as we speak. Then of course, yung mga kababayan nating nasawi,
ang bilang po dito is 8 persons, no? Sa 8, 4 sa Davao Oriental, 4 din sa Davao de Oro. Sa Davao de Oro, yung 4 ay nasa 3 dyan ay nasa bayan ng Moncayo at yung isa sa bayan ng Pantukan. Wala naman pong nadagdag na reported na nasawi. Sa mga karsada natin, sa mga lifelines natin, meron pa rin mga not passable, no? Roads, no? Di naman gaano karami. In fact, 6 ang naka-record dito sa ating opisina sa OCD Operation Center at 9 ang 1 lane passable lang. So, yung damage to agriculture, may mga probinsyang nagbilang na, so approximately, hindi pa naman kompleto, partial report ito, mga almost 8 to 10 million worth of agricultural damages na ang nabilang ng ating mga local government offices. So more or less ganun po yung situation. Now, as to the likely scenario, yung magiging situation natin today and the next few days, gumaganda naman po dahil nga ang projection ng Pag-asa, in fact sa weather forecast 5 a.m. today, yung northeasterly wind o yung hanging amihan ay nandyan na ho sa southern Luzon at sa bandang Visayas. So yung naiwan dito sa amin sa Davao region ay yung tinatawag nating easterlies o yung mainit na hangin galing sa kadagatan ng Pasipiko na nagdadala rin ng mga cloud formation at nakakapag-ulan din, mild to moderate ang rains. Ngunit kahit na mild to moderate, we are warning our residents sa Davao region na mag-ingat pa rin kasi nga punong-puno na yung ating kabundukan ng tubig, punong-puno na yung ating mga kasapaan, rivers, ating mga drainage system, punong-puno na. So madali lang itong umapaw at mag-cause na naman ng flooding and tinatawag nating rain-induced landslide. So mag-ingat po, yun po aming advisory sa ating mga kababayan po. Okay, Director Dayang Hirang, pa-explain nyo nga po, batay dun sa inyong karanasan, is this the first time na nagkaroon ng ganito kalawak? I'm not so sure kung tama na sabihin yung kalawak na perwisyo nitong shear line na ito. Aware kaya yung ating mga kababayan kung ano ang ibig sabihin ng shear line? And how many days po na nagkaroon ng shear line? Are they not informed para makalikas sila doon sa mga lugar nila? Help us understand their situation, Director Dayang Hirang. Okay, this is not the first time, no? In fact, mas matindi yung shear line na na-experience namin. I was already the regional director here in 2024. Ganito din yun, first quarter, in fact, January, February yun, at massive yun, almost 7 to 10 days yung continuous na rain, at practically buong, doon din, no, yung 3 probinsya rin ang tinamaan, the same provinces, Davao Oriental, Davao del Norte, at Davao de Oro. In fact, yung flooding doon more massive. Landslide at Masara, bayan ng Moncayo, if you remember, may reported 100 deaths, no? Approximately, talagang 100 deaths ang nabilang sa isang lugar lang, isang barangay lang sa bayan ng Mako, Davao de Oro. At yung damage to infrastructure, agriculture, and educational and health facilities, at the time, we need to recover approximately 20 billion pesos ang kinakailangan. Hindi pa nga ho na-recover lahat, ibig sabihin, hindi pa na bumalik sa normal lahat, at ito, nandito na naman si shear line. Iba kasi ho si shear line, paliwanag lang natin, mahabang cloud formation, very long and very wide. At ang ulan po nito, continuous araw-araw, umaga, hapon, gabi.
ang ulan, hindi gaya ng mga nararamdaman na experience natin na easterly winds lang, medyo pakunti-kunti lang ulan. Ito, iba ho ito. So, advisory ho natin from the start, nung nagsabi ang Pag-asa na ganito mangyayari, nagkaroon na tayo ng advisory hanggat sa barangay level. So, alam na po ito ng mga tao at kaya nga, kung napansin nyo, although they were affected, pero yung sa evacuation, sabihin, yung nasa evacuation center, hindi naman gaano karami. At saka yung namatayan po, yung nabanggit na namatayan, ang situation nito, ganito, yung sa Davao Oriental, kwan po ito, barangay poblasyon, yung barangay, yung center no, ng City of Mati, yung tinatawag na Upper Salazar, na andyan naman yung bahay niya along the poblasyon roads, ngunit sa likod ng bahay niya, merong innocent-looking slope lang, yung slope ng karsada sa likod. At yun po, unfortunately, gumuho at yun ang nalibing yung buong pamilya, yung 4-member family nalibing mo. Yung sa Pantukan, Davao de Oro, yung isang namatay doon ay mining worker, yung trabahante ng minahan, small scale mining naman, hindi naman ito yung kagaya ng Apex. Small scale mining, yun po ang nalibing. Yung sa Davao de Oro, sa bayan naman ng Moncayo, sa Davao de Oro, buong pamilya din po yun. Medyo nasa bundok po yun. Director, thank you very much for answering that question. And my follow-up question po, you made mention a while ago na yung 2024 ay mas matindi, 7 to 10 days po ang ulan. May we know from you po, Director, ano ba yung nakikita niyong konkreto na recommendation para ma-avoid natin yung pagkamatay nitong mga kababayan natin na alam nila dahil nangyari na ito before, ano kaya ang pwede natin magawa? Again, recommendations, concrete recommendations na pwede magawa to avoid this. Yeah, magandang tanong po yan kasi alam mo, inaral ko ito 6 months. Inikot ko ang buong region, lahat ng pagbabaha at ng paglalandslide last year, no? Ano talaga ang problema at ano ang dapat gawin, okay? Dalawang bagay ho yung pinag-usapan natin, yung landslide pati flooding. Dito muna tayo sa flooding o sa pagbabaha. Yung pagbabaha, we have to understand, dalawang source din ng pagbabaha. The major rivers, yung mga rivers po, no, na malalaki, at dito naman po sa mga urban areas, yung mga drainage systems. Okay? So, ang napansin ko, ang evaluation ko po, talaga pong yung ang daming major rivers, river basin for that matter, na kulang ho talaga ng proteksyon yung ating kasapaan. Yung tinatawag nating flood control projects, no? Kulang. Meron tayong nakikita, ngunit maikli lang naman, no? At yung iba nga, for example, yung mga flood control projects na sa loob ng malapit sa mga bridges. Ang purpose naman noon pala, according to DPWH, it's to protect the bridge from destruction kung sakaling malaking pagbabaha. So yung mga nasa along the barangays na mga river banks, no, nakikita natin na aerial study ko na rin ito, nakakaawa po ang mga tao, walang kulang talaga ang flood control projects ng mga tao natin. Ngunit ang ibig ko sabihin, ang pagbabaha hindi natin mapigilan. Ngunit yung pag-apaw ng tubig papunta sa mga kabahayan, yun po ang dapat gawin natin. So we need, ang recommendation dyan, we need infrastructure interventions, no, flood control, and of course the nature-based solution. Yung pagtatanim po ng puno, no, nung kahoy, galing ho sa river basin o yung sa kabundukan, along the river banks hanggang doon po sa may dagat, yung tinatawag natin na to avoid naman yung mga prevent naman yung storm surges, no? So kailangan pagtatanim na hindi ho pa konti-konti. We have to plant millions of trees, no, doon sa source ng pagbabaha, which is the river basin, yung kabundukan natin, at along the river banks. Yun ang kinakailangan natin. Another would be yung engineering design, no, kailangan siguro magbago na.
Marami ako nakitang flood control projects din sa mga bayan-bayan. Ngunit palagay ko, hindi naman ako engineer, puro common sense. So, yung height ng mga flood control project natin, kasing taas lang ho ng river bank, no? Kung saan yung lupa, nandun lang din. So, ibig sabihin, hindi talaga siya for flood control, but for control of erosion. No? Yun ang problema. So, dalawang recommendation doon. Let us plant more trees along river banks, river basin, hanggat doon sa coastal communities. Then, of course, yung engineering design, kailangan magbabago na. For example, yung magandang recommendation sa engineering design, yung protection sa mga tulay, even the bridges, napuputulo dahil yung design, dati old na. Grouted riprap ang tawag doon. Alam niyo yung grouted riprap, mga bato, ipile nila, sisementohin, to protect the banks from or the bridge from being affected. Hindi na ho pwede ngayon yon. Sa climate change natin, napakalakas po ng mga agos ng tubig na sisira. So kailangan doon sheet pile na, lilibing na yung mga bakal at doon bago lagyan ng mga sand and gravel at sementohin po. Yun po ang ating recommendation dyan. Tapos tanggalin na rin yung mga dating tulay, no, sa mga provincial roads, barangay roads, palitan ho ito ng mga concrete na mga roads natin. Now, doon naman sa sa rivers pa lang yun. Dito naman sa urban flooding, nakakaatin po yung mga communities natin, Purok, household, na tig 10-15 years na binabaha. At sa investigation ko po, pag-aaral ko, kasi nga incomplete din naman ang mga drainage system, marumi ang mga drainage system natin, maliliit, yung mga reinforced concrete piles, yung tawag na imbornal, maliliit, kailangan palitan na. So, we have to do redesign all these things. Now, dito lilipat po tayo sa landslide. For in the information of the public, per MGB, no? Mines and Geosciences Bureau data, 2,600 communities po ang existing ngayon na nalalagay sa delikado at pinakadelikadong lugar. Ibig sabihin, marami tayong kababayan na nakatira mismo doon na kung saan yung delikado. Hindi ito isang pamilya, dalawang pamilya. Sa madaling salita, Director, mayroon na palang mga recommendations. So at this point po, ano yung gusto nyo ipanawagan doon sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood? At kung kinakailangan, pati sa mga ahensya ng gobyerno. Please go ahead. Nasa inyong pagkakataon, Director Ednar. Yes. Of course, ang panawagan natin, lagi naman ganito, sana ho mag-cooperate yung public, yung civilian, yung mga affected communities, kasi napaka-nahirapan ho din yung ating mga local chief executive pag-handle ng issue na ito, pag-relocate sa kanila. Kasi gusto natin maiwasan, di ba? Prevention and mitigation. Ilikas mo, no, wala pang pagbabaha, wala pang paglalandslide, dapat na-relocate na ang mga tao. Ngunit napakahirap po. It's easier said than done. Even that is a national situation because number one, the government has to buy a land, no? Yung lupa at gagawa ng bahay. Kung meron ka namang lupa at bahay, ayaw namang lumipat yung mga tao dahil yung kanila mga hanap buhay na sa lugar kung nasaan sila na nakatira. So ang pangalawa po, yung ating local plans, no, yung local disaster plans natin, we need to update it. In fact, ang recommendation ko ngayon, yung pinaka final recommendation ngayon, nakita ko kasi wala pala tayong disaster resilience master plan bawat locality. Kailangan, napansin niyo, nabanggit ko rivers, then landslide, wala hong master plan. Mayroon tayong local disaster plan, ngunit naka-anchor lang sa term ng mga local officials natin. 3 years, 6 years, ganun lang ang projection nila. We need long-term 25 years plan para sa lahat ho ng hazard na nandyan sa kalooban ng ating mga communities sa buong Davao Region. And this disaster plan must be funded periodically, maging part ng local development plan ng bawat barangay, bawat munisipyo, bawat syudad po.
Yan po ang recommendation ko. Director, we will be inviting you in other program here sa UNTV to dissect and that program, napakahalaga po. So at this point, wala na tayong oras. Thank you very much sa lahat ng mga information na aming nakuha sa inyo. Director Ednar Dayanghirang, maraming salamat. Siya po ang Regional Director ng Office of Civil Defense dyan po sa Region 11. Keep safe, sir. Magandang umaga po. Umalis na sa mga evacuation centers at unti-unti na umuuwi sa kani-kanilang tahanan ang halos 200 residente o 60 pamilya mula naman sa barangay Ilihan, Bago City at barangay Aralar, La Carlota City na lumikas ng muli na magbuga ng abo ang Mount Canlaon nitong nakarang Huwebes. Ito ay matapos makitaan ng konting papabuti sa sitwasyon ng bulkan. Batay sa 24-hour bulletin na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOX, kahapon, nakapagtala ang Mount Canlaon ng 9 na pagyanig, 200 metrong taas ng flume at 910 na tonelada ng sulfur dioxide. Bagamat nakauwi na, pinag-aaralan pa rin ang mga residente na maging mapagmatyag sakaling muling pumutok ang bulkan. Samantala, namahagi po ang Office of Civil Defense ng face mask bilang proteksyon sa abo at asupre, pati na rin ng family food packs at malinis na tubig. Tumulong rin ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa paglilinis ng mga kalsadang natabunan ng abo. Ngayong araw, balik na sa normal ang klase sa lahat ng pribado at pampublikong paaralan sa lungsod. Hataw Balita ngayon. Arestado ang isang high-value drug personality at nabuwag ang isang clandestine drug laboratory sa isang nagawang anti-illegal drug operation sa barangay Viente, Reales, Valenzuela City, madaling araw kahapon. Pinangunahan ang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Cavite Provincial Office at PDEA Regional Office, NCR, Northern District, katuwang ang Valenzuela City Police Station. Arestado ang mga suspect at nakilalang alias John, 30 taong gulang, residente ng Cubao, Quezon City at nakalista bilang high-value drug personality. Nakumpiska ang nasa 500 gramo na hininalang Cebu na may market value ng 1.5 million. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang iba pang sangkot. Hataw Balita ngayon. Walang halong politika kundi serbisyo lamang. Iyan ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita sa Naga City kung saan ang kasalukuyang alkalde ay sa dating Vice President Leni Robredo na nakalaban niya noong 2022 elections. Sa gitna ito ng mga espekulasyon ang posibleng pagkikipag-alyansa ng administrasyon sa kampo ni Mayor Leni Robredo para sa darating na pangpanguluhang halalan 2028. Si Ryan Salatandol, humahataw. Magkasamang bumisita sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Naga City Mayor Leni Robredo sa mga Oplan kontrabaha sites at inalam kung ano pa ang mga kailangan gawin sa lugar para solusyonan ang mga pagbaha lalo na tuwing may bagyo o malakas na pag-ulan. Ayon kay Mayor Robredo, malaking bagay na ang Pangulo mismo ang makakita sa proyekto upang masuportahan niya ito at agad na maisakatuparan. Pinuntahan ni Pangulong Marcos at Mayor Robredo ang Jesse M. Robredo Coliseum upang tingnan ang gagawing plano sa rehabilitasyon nito. Dinalaw din at tiningnan ang Sagop Creek at ang sitio Magayagaya na pawang mga kontrabaha site sa lungsod. Nagbigay na din si Pangulong Marcos ng budget para maisakatuparan ang mga nakalatag na proyekto sa Naga City. Wish natin na because of this help, maibsan. Siguro hindi naman totally matatanggal kasi yung Naga nasa lowest end of the Bicol River Basin eh. Pero at least hindi tumatagal. Tapos hindi yung konting ulan lang bahana. This is only the beginning. Ito, desiltation lamang ito. At hindi naman ito, kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar, this is not going to be one time. We will keep doing this until we have the more long-term solution.
Samantala, inaabangan din ng ating mga kababayan kung ang pagkikitang ito ay sagot sa anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa 2028 elections. Matunog kasi ang pangalan ni ex-VP Leni na isa sa pinakamalakas na posibleng maging kandidato. I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. We have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito especially with the storms that came in. We did not discuss. Serbisyo muna bago politika. Marami pang kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. So, we will get to that. Aabot din tayo doon. Ayon kay dating VP Robredo, malayo pa ang eleksyon at pagtutuunan muna ng pansin ang mga proyektong nasimulan sa lungsod ng Naga. Si Pangulong Marcos naman ayaw magkomento sa maaaring pagtatandem ni VP Sara at ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Idinaan na lamang ng Pangulo sa biro at ipinakita na nagsuot siya ng kulay pink na medyas para kay Mayor Leni. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni. Binigyan din ni Marcos na pumunta siya sa lungsod upang makatulong sa solusyon sa problema sa pagbaha sa Naga City at hindi para sa politika. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula po sa Kawikaan 12:19. Ang labi ng katotohanan ay matatag kailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay sa sandali lamang. Yan po ang umahataw na balita ngayong araw ng Lunes, ika-23 sa buwan ng Pebrero, taong 2026. No more time, wala nang bate. Happy birthday na lang kay Brother Bear and hi to at Oscar Antonio and family. Brother Ron, thank you. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulubong, ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV, Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Standby po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.